Dahil sa sobrang barado ng ilong ni Lucas at grabe ang ubo, pinagne-nebulizer siya ng doktor. Bali 3 times a day yan, every 8 hours. Nung una yan si Lucas laging nagpupumiglas, pumapalag. Pero siguro nasanay na rin siya kasi ilang araw na rin siyang nagne-nebulizer. Buti na lang din talaga itong si Daddy, napaka hands-on tuwing may sakit yung mga anak niya. At siya din ang gusto ng mga anak niya mag-alaga tuwing may sakit. Sobrang sipag kasi magkarga niyan, hindi katulad ko. Madalas binababa ko sila kasi mga mabibigat na talaga. Sobrang awang-awa nga kami kay Lucas niyan. Panay nga ang sabi ni Daddy na lumipat na lang sana sa kanya yung sakit ni Lucas. Pagkatapos naman namin ma-nebulizer, nakatulog na siya. Ang problema nga lang, sobrang taas ng lagnat niya. Kaya ayan, nakapag-decide kami ni Daddy na dalhin na siya sa emergency sa hospital. Pagkarating naman namin ng hospital, chinek si Lucas. Then after nun, kinuhanan naman siya ng dugo para sa laboratory. Awang-awa nga si Daddy dyan, kaya yakap-yakap niya si Lucas. Pagkalabas naman ng laboratory ni Lucas, dinala naman namin siya dito sa may x-ray. Kailangan daw i-x-ray para makita kung meron siya pneumonia. Sobrang dry kasi ng ubo niya at grabe ang sipon. Sobrang nakaka-stress talaga, lalo na pag bata ang may sakit. Iyak ng iyak, hindi masabi kung alin ba yung masakit sa kanila. Hindi tulad nating mga matatanda. Tsaka grabe, nung time na yan, wala talaga kaming tulog ni Dad. Todo bantay kasi kami kay Lucas. Matapos naman sa x-ray, nalaman namin na may pneumonia nga si Lucas. Kaya isuswero sana siya dapat. Kaso nga lang nakailan tusok na, hindi pa rin makuha yung ugat. Gawa ng medyo dehydrate na din daw siya. Pero sinabi naman ng doktor na pwede naman daw kami umuwi. Kaya umuwi na lang muna kami. Binigyan na lang kami ng reseta ng doktor. Then tinuruan lang ako kung paano pa inumin ng gamot si Lucas. Kaso nga lang pagka-uwi namin, pahirapan talaga ang pag-inom ng gamot ni Lucas. Ayaw niya rin magpababa, kaya habang kumakain ako, karga-karga ko siya. Medyo nai-stress na kami ni Daddy niya. Kasi halos maghapon, hindi talaga siya uminom ng gamot. Hindi rin siya nagsasabi kung ano ba talaga yung nararamdaman niya, kaya hirap din kami. Pagkain, ayaw niya. Hindi talaga siya kumakain. Dede o tubig, ayaw din. Nung time na yan, inaantay ko lang si Daddy. Nag-withdraw lang siya saglit. Nagbihis lang kami, then pumunta na kami kaagad ng hospital. Pagdating naman namin dito sa emergency room, may isang mami, iniwan tong baby kay Daddy. Alagaan lang daw muna, kakain lang daw yung mami. Medyo na-stress ako ng very light doon. This time, talagang inadmit na siya sa hospital. Gawa ng sinabi ko na hindi na siya kumakain. Halos di pa rin siya makatulog niyan, kaya niyayakap ko na lang siya. Dagdag mo pa na nakaswero siya. Kahit papano siguro, gumaan-gaan na yung pakiramdam niya at nakakatulog na. Pati ako super bangag na nung time na yan. Kinabukasan naman, pagkagising na, sobrang namumugto na yung mata niya, namamaga na. Ang akala ko naman, dahil sa pag-iyak niya, yun pala, gumrabi na rin yung sore eyes niya. Day 2 naman namin, nag-start na siya maghanap kay Eya. Grabe, awang-awa ako, sobrang iyak niya. Hinahanap niya si Eya, bakit daw hindi namin sinama? O diba, sobrang napaka-sweet talaga na itong si Lucas. Buti na nga lang, saglit lang din yung pag-iyak niya. Binigay ko kasi yung gatas, kako sa kanya, magpapak na lang siya. Buti na lang talaga at pumayag naman. Kung titignan nyo, sobrang mugto yung mata niya, pikit na nga. Pero nabigyan na rin siya ng gamot para sa sore eyes niya. Day 4 naman namin sa hospital, kahit sobrang pikit pa yung mata at may swero, sobrang ligalig na, panayang kanta at tawa. Kung ano-ano na nga mga kinukwento niya. Kinukwento niya si Peppa Pig. Paano kasi, kakapanood lang niya kani-kanina ng Peppa Pig. Sobrang tawang-tawa pa talaga habang nagkukwento. Itong si Daddy naman talaga gagawa ng paraan para masilip yung anak niya. Bawal kasi, dapat isa lang ang bantay sa hospital. Pero nagpunta siya sa may likod para masilip lang si Lucas.